Kabanata 1281. Sabi ni Erisa with a solemn expression. Ang kanyang tono ay agad na pinigilan ang pag-asa ng mga bata. Mommy, may sasabihin ako sa'yo. Nahihiya siyang sinulyapan ni Gavin, nag-aalalang baka magalit si Erisa sa kanya. Sige na, si Erisa ay mabagsik at malayo, at wala siyang suot ng ngiti. Siya ay hindi tulad ng kung gaano siya kabait. Napakurap si Gavin at isiniwalat ang mga ginawa nila. Si Tim at Zachary ay inagaw ng mga masasamang tao. Galit na galit kami, kaya napagpasyahan naming turuan sila ng leksyon. Ang mga masasama ay sina Julian at Justin. Si Julian ang bumugbog sa amin. Sumilip si Gavin kay Erisa, sa kabamulong, pareho tayong pumunta dito ng palihim. Hindi natin hinayaan na malaman nila. Tumaas ang isang kilay ni Erisa at nagtanong, kung gayon paano nalaman ng daddy mo. Natigilan, iniwas ni Gavin ang tingin kay Benjamin. Alam lang ni daddy dahil sinabihan siya ni Mr. Frank tungkol dito. Kung alam man ito ng daddy mo, ilang oras na lang at malalaman na ng iba. Ipinapakita nito na hindi ka masyadong maingat at maaaring nasa panganib anumang oras. Nagsalubong ang kilay ni Erisa. Gusto niyang ipaunawa sa kanila ang bigat ng sitwasyon. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag nahuli ka? At best, masasaktan ka lang. At worst, hindi mo na kami makikita. Ang 6 na bata ay binawi ang kanilang mga leeg sa takot at tumayo sa harap niya ng maamo. You guys should have told Daddy and me about these things instead of acting on your own accord. Daddy and I will have to teach you guys a lesson. You all are still young. Kahit gaano pa kayo mag-ingat, sa tingin niyo ba malalampasan niyo ang mga masasamang tao kapag nahuli kayo? Ang 6 na bata ay nagangat ng ulo at hindi naglakas loob na magsalita habang pinagagalitan. Masasabi ni Benjamin na magtatagal ang mga rambling ni Erisa. Sure enough, nag-lecture siya sa mga bata ng kalahating oras bago tuluyang tumigil. Maglalakas loob pa ba kayong kumilos ng ganito sa hinaharap? Nagtatampo ang ekspresyon ni Erisa habang lumilibot ang tingin sa mga bata. Magsalita ka, nanginginig, ang mga bata ay masunuring tumugon, hindi na kami mangangahas na gawin itong muli. Napagtanto mo ba ang iyong pagkakamali? Bahagyang nagtaas ng boses si Erisa. Alam naming nagkamali kami, malakas na sagot ng mga bata. Sa nakikita kung gaano sila kasansero sa pag-amin sa kanilang mga pagkakamali, ang kataim-taiman sa mukha ni Erisa. Kumupas at unti-unting napalitan ng isang mapayapang ekspresyon. Ang pakikitungo sa mga masasamang tao ay isang gawain para sa mga matatanda. Ang dapat ninyong gawin ay mag-focus sa inyong pag-aaral. Kung ano man ang mangyari, dapat ninyong ipaalam kina mommy at daddy. Kami na ang bahala sa inyo. Okay, ang 6 na bata ay tumango bilang pagkilala ng masunurin. Nanuyo ang lalamunan ni Erisa sa lahat ng pinag-uusapan. Nang makita ang takot na mga mukha ng mga bata, naramdaman niyang lamambat ng husto ang kanyang puso. Sige, uminom ka ng tubig. Ang 6 na bata ay tumingin sa kanya, inilipat ang kanilang mga tingin sa isa't isa, at pagkatapos ay tumakbo palayo upang kumuha ng tubig. Ilang sandali pa, bumalik sila sa harapan niya, bawat isa ay may hawak na isang basong tubig. Mommy, uminom ka ng tubig para maibsan ang iyong lalamunan. Medyo na-touch si Erisa. Inabot niya ang pinakamalapit na tasa at uminom ng tubig. Lahat kayo uminom. Hindi ako makakainom ng ganyan. Pagkatapos lamang na makita ng kanilang ina na nabawi ang kanyang magiliw na sarili sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang mga bata at nagsimulang humigop sa kanilang tubig. Nagsalin si Oliver ng isa pang baso ng tubig at nilagok ito ng maingay. Inilibot ni Benjamin ang kanyang tingin kay Erisa at sa mga bata at mariing sinabi, mamaya pagkatapos ng hapunan. Pag-isipan ninyong lahat ang inyong mga pagkakamali sa loob ng isang oras. Ano, natigilan ang 6 na bata sa gulat habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Benjamin. Hindi pa ba sapat ang parusa sa atin? Oo, tinaas ni Benjamin ang kanyang noo na nangingibabaw. Ang tanawing iyon ay agad na nagpalamig sa mga gulugad ng mga bata. Sinabi ni Mr. Frank na hindi tayo paparusahan ni Daddy basta't tayo ay tapat kapag humihingi ng tawad. Lahat yan kasinungalingan. Hindi lang kami pinarusahan ni Daddy, pati si Mommy pinatayo kami ng matagal. Kailangan nating tawagan si Mr. Frank ngayong gabi para maparusahan siya kasama natin. Isang bolt ng pagkadismaya ang bumalat sa loob ng mga bata habang iniisip nila iyon. Pagkatapos uminom ng tubig, tinext agad ni Zachary si Ethan, Mr. Frank, we're having a feast tonight. Halika sa ospital kanina.
Hindi naghinala si Ethan nang makita ang mensahe at nagmamadaling pumunta sa ospital nang matapos niyang ayusin ang kanyang mga gawain. Kabanata 1282. Pagdating ni Ethan sa ospital, nagsimula ng kumain sina Benjamin, Erisa, at ang mga bata. Ethan, nag-dinner ka na ba? Kung hindi, gusto mo bang sumama sa amin? Nagpahayag si Erisa, mamaya na ako kakain. Nang makitang naghuhukay na ang pamilya, nakaramdam ng hiya si Ethan. May problema ba? Iniwas ni Benjamin ang dating tingin at nagtanong. Ngumiti si Ethan at saka tumingin kay Zachary. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng bata at nag-concentrate sa pagkain. Ganoon din ang ginawa ng iba pang 5 bata. Sina Tim at Jessie lang ang sumilip kay Ethan. Wala lang. Nandito lang ako para bisitahin si Mrs. Graham. Natouch si Erisa na sinenyasan si Ethan na sumama sa kanila sa hapunan. Gayunpaman, umiling siya at magalang na tumanggi, hindi, ayos lang, Mrs. Graham. Hindi pa ako nagugutom, wala talagang handaan, nakuha naman ako ni Zachary. Maingat na pinagmasdan ni Ethan ang ekspresyon ni Benjamin. Siguradong niloko ako ng mga bata na pumunta dito dahil gusto sila ni Mr. Graham na parusahan. Sa pag-iisip na iyon, natural siyang hindi ng ahas na maupo para sa hapunan nang hindi binibigyan ni Benjamin ng berdeng ilaw. Ipagpatuloy niyo ang inyong hapunan. Hahanapin ko si Mr. Bailey. Nakahanap ng dahilan si Ethan at umalis ng ward. Samantala, nasa opisina niya si Sean nang mamataan niya ang pagdating ni Ethan. Walang alinlangan, medyo nagulat siya. Inayos niya ang kanyang salamin at tinukso, ano ang nagdala sa iyo dito upang bisitahin ako? Inayos ni Sean ang pilyong tingin kay Ethan. Napuno siya ng kuryosidad nang mapansin niya ang hitsura ng huli. Napabuntong hininga si Ethan at umupo sa isang upuan. Akala ko kakain ako ng handaan, pero sa huli, naloko ako. Humalaklak si Sean. Sino ang nanloko sa iyo? Tumingin sa kanya si Ethan at muling bamantong hininga. Ako lang ang may kasalanan. Akala ko hindi paparusahan ni Mr. Graham ang mga bata, pero who knows? Nagkamali ako ng kalkula, kaya niloko ako ni Oliver na pumunta dito para parusahan kasama sila. Hindi alam ni Sean kung ano ang eksaktong nangyari at curious na sinubukang usisin pa. Bakit pinarusahan ni Benjamin ang mga bata? Nagsimulang ikwento ni Ethan ang lahat kay Sean. Nang malaman ng huli ang nangyari, napanganga ang huli sa pagkamangha at puno ng paghanga sa mga bata. Nararapat na turuan ng leksyon sina Julian at Justin. Tama ang ginawa ni Gavin at ng iba pang mga bata. Bakit gustong parusahan sila ni Benjamin? Hindi ba't sobra? Tumango si Ethan bilang pagsang-ayon. Sobra siya. Well, kung si Benjamin ang kaharap niya doon at pagkatapos, hinding-hindi siya maglalakas loob na tumango ng ganoon kaga. Sa kabilang panig, binigyan ni Benjamin ng tingin ang 6 na bata pagkatapos ng hapunan. Naaalala mo pa ba ang sinabi ko sa iyo? Tinitigan siya ng mga bata. Pagkatapos ay tumahimik na inilapag ang prutas sa kanilang mga kamay, hindi na naglakas loob na kumain. Oo, mahinang tugon ni Gavin. Pagkasabi noon ay masunurin niyang dinala ang kanyang mga kapatid sa isang sulok para pagsilbihan ang kanilang parusa. Bumalik si Ethan sa tamang oras at tumayo sa labas ng ward. Nang makita ang mga bata na nakatayo sa isang sulok para isilbi ang kanilang parusa, mabilis siyang pumasok. Mr. Graham, bakit hindi mo isama si Mrs. Graham para mamasyal sa hardin? Babantayan ko sila. Sinulyapan ni Benjamin si Ethan nang walang sinasabi, pagkatapos ay bumalik kay Erisa at nagtanong, maglalakad ba tayo? Sa pagtingin sa mga bata, alam ni Erisa na magpapatuloy ang kanilang parusa ng ilang panahon. Sa pag-aalala na baka lamambat ang kanyang puso, sa huli ay pumayag siyang mamasyal kasama si Benjamin. Pagkaalis ng mag-asawa, dali-daling tumayo si Ethan sa tabi ng mga bata. Pasensya na, mga bata. Humingi siya ng paumanhin ng sumipa ang kanyang survival instincts. Sabay-sabay na umungol ang 6 na maliliit at hindi nakipag-usap sa kanya. Nahihiya silang sinilip ni Ethan at tahimik na nagpatuloy sa pagsisilbi sa kanyang parusa. Pagod na ba kayo? Binasag ni Ethan ang kanyang katahimikan matapos tumayo ng 30 minuto. Ganti ni Jasper. Bakit hindi kita pakawalan sandali para makapagpahinga kayong lahat? Naawa si Ethan at hindi niya kayang panoorin ang mga mukhang malaanghel na mga bata na pinaparusahan. Pag nalaman ito ni Daddy, mas mahihirapan tayo. Sinaman siya ng tingin ni Gavin. Malinaw na hindi na naniniwala ang bata sa huli. Ang mga salitang iyon ang nagpatahimik kay Ethan. Sa totoo lang,
Tiyak na mangyayari iyon kung malalaman ni Mr. Graham na sila ay tumatanda. Itinuro ni Gavin ang kanyang tingin kay Zachary at sa iba pa. Kaya pa ba kayong lahat na manatili dyan? Kaya ko, tumango si Tim. Madalas siyang gumawa ng mga gawaing bahay at sanay tumayo ng mahabang oras. Kaya naman, ang isang oras, para sa kanya, ay walang problema. Kaya rin natin, sagot ni Zachary. Lagi kaming pinaparusahan ni Mommy kapag may ginawa kaming mali sa nakaraan. Nasanay na kaming nakatayo sa atensyon. Kabanata 1283. Hinangaan sila ni Ethan na manghana sa murang edad ay kaya nilang panindigan ang parusa ng napakatagal nang hindi nagrereklamo ng pagod. Mr. Frank, pagod ka na ba? Kung oo, maaari kang magpahinga. Wala kaming pakialam. Si Jessie, sa kanyang malarosas at mabilog na pisngi, ay may mga mata na kumikinang sa kaibig-ibig na ningning na malalim na nakaantig kay Ethan. Kasabay nito, nakaramdam siya ng hiya, nahihiyang magpakalma. Hindi ako pagod, sabay-sabay nating gawin ito. Hehe, Mr. Frank. Ang ganda mo. Ang papuri ni Jessie ay lalong nagpatuwid kay Ethan. Lumapit si Sean at hindi napigil ang matawa nang makita niya si Ethan na nakatayo sa atensyon kasama ang 6 na bata. Talagang tumatayo ka bilang parusa. Ano pa ba? Gusto mo bang sumama sa amin? Tanong ni Ethan na hindi umabot sa mata ang ngiti niya habang tinatawag si Sean. Ayoko ng parusahan, nakangiting sabi ni Sean, pagkatapos ay pumunta sa gilid at umupo sa armrest ng sopa. Tinanong niya ang mga bata, sweethearts, saan pumunta ang daddy at mommy mo? Naglalakad sila mommy at daddy sa baba. Sagot ni Jasper kay Sean pagkatapos sumulyap sa huli. Gusto mo bang pakawalan kita sa ngayon, at maaari mong ipagpatuloy ang iyong parusa kapag bumalik sila? Nang makitang pinagpapawisan ang mga bata, nakaramdam ng simpatsya si Sean at natukso siyang tulungan silang mandaya. Hindi na kailangan. Kakayanin natin. Malamig na pagtanggi ni Gavin, na naglabas ng aura na parang kay Benjamin. Mr. Bailey, huwag kang mag-alala sa amin. Kakayanin namin ito. Hindi malaking bagay ang pagtayo ng isang oras, may kumpiyansa na paniniguro ni Zachary. Ang parusang iyon ay isang piraso ng cake para sa kanila. Humalaklak si Sean. Anak, huwag kang masyadong maangas sa harap ng daddy mo, baka doblehin pa niya ang parusa mo. Humalaklak si Sean. Anak, huwag kang masyadong maangas sa harap ng daddy mo, baka doblehin pa niya ang parusa mo. Ngumuso si Zachary. Kung maglakas loob siyang parusahan tayo, hindi magiging ganoon kadali. Isang tusong kislap ang sumili sa mga mata ni Zachary, na agad ding nawala. Ibinaling ni Tim ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang kapatid na parabang nakaramdam siya ng isang uri ng pagsasabwatan. Oliver, bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ka naman nakakatulog habang nakatayo, diba? Lumapit si Sean kay Oliver, tinutukso ang maliit na lalaki. Tinatamad na inangat ni Oliver ang kanyang ulo at sinulyapan siya. Mr. Bailey, marami ka bang libreng oras? Haha, naaliw si Sean sa pagiging maalab ni Oliver. Hindi ako libre, masyado akong abala. Kung gayon mas mabuting bilasan mo ang iyong trabaho. Kapag tapos na tayo sa ating parusa, lumabas tayo para magmeryenda sa gabi. Sabi ni Oliver, na nagpasikat ng magiliw at kaibig-ibig ng ngiti na hindi kayang pigilan ng sinuman. Oo naman, tinapik ni Sean ang ulo ni Oliver. Ililibre kita ng merienda sa gabi bilang gantimpala sa iyong pagtitiyaga ngayon. Ang mga bata ay talagang tumayo ng isang buong oras, hindi isang segundo mas mababa, hindi isang segundo higit pa. Libre ko. Nagmamadaling lumapit si Jasper at umupo sa sofa, ayaw pang gumalaw. Jessie, ikuha mo ako ng isang basong tubig. Ang alam mo lang ay boss si Jessie. Sinaman siya ni Oliver ng masamang tingin, pagkatapos ay bumagsak siya sa sofa. Humalaklak si Sean. Anak, huwag kang masyadong maangas sa harap ng daddy mo, baka doblehin pa niya ang parusa mo. Umupo na rin si Zachary at sinenyasan si Jessie na lumapit. Hayaan mong kunin ko yan para sa'yo. Nang makitang ayaw nilang lumipat, nagkusa si Tim na buhusan sila ng tubig. Tim, magpahinga ka muna. Kukuha tayo ng sarili nating tubig mamaya. Nahiya si Jasper na guluhin si Tim. Hindi ako, pagod, sabi ni Tim habang nagbubuhos ng tubig para sa lahat. Lumapit si Gavin at hinayla si Tim paupo. Kahit hindi ka pagod, magpahinga ka. Mr. Frank, pwede mo ba kaming ikuha ng tubig? Tumangala si Gavin kay Ethan, inosente at parang bata ang mukha ng huli, kaya nahihirapang may tumanggi sa kanya.
Natuwa naman si Ethan. Nang walang anumang paraan upang tumanggi, nagbuhos siya ng tubig para sa mga bata at nagpuno din ng isang tasa para sa kanyang sarili. Lahat, uminom ng tubig at magpahinga. Ilalabas ko kayong lahat para maglaro saglit. Sige, sige. Tuwang-tuwa ang mga bata, sunod-sunod na nagpalakpakan. Nagkataon na sa pagkakataong iyon ay tinutulak pa atras ni Benjamin si Erisa. Nang makitang tuwang-tuwa ang mga bata, umangat din ang mga sulok ng bibig ng mag-asawa. Ano ang pinag-uusapan ninyo na nagpapasaya sa inyo? Ibahagi sa amin. Puno ng kuryosidad si Erisa. Nag-aalala siya na ang mga bata ay hindi komportable na nakatayo ng mahabang panahon bilang parusa, ngunit hindi niya inaasahan na magiging napakasaya nila. Nakatingin lang sa kanila ang mga bata, nakangiting walang sinasabi. Kabanata 1284. Hindi sinabi ng mga bata kay Erisa kung bakit sila masaya. Gumawa na lang sila ng dahilan at tinalikuran ito. Sabi ni Gavin, "Mommy, gusto na naming umuwi." Habang kausap niya ito, lumiko ang mga mata niya kay Benjamin. Kumislap ang tingin ni Benjamin nang lumingon siya, dahilan para mabilis na umiwas ng tingin si Gavin. Bahagyang ipinikit ni Benjamin ang kanyang mga mata, na nagpapakita ng pakiramdam ng pagtatanong. Nang makitang gustong bumalik ng mga bata, tumango si Erisa at sinabing, "Sige, sige. Siguraduhing maligo at matulog ng maaga." Matagal nang pinarusahan ng dalawa ang mga bata, kaya oras na para paalisan sila para makapagpahinga ng maaga. "Salamat, Mommy." Napangiti ang 6 na bata, sa takot na kung magtagal sila rito, baka mapahamak silang muli ni Benjamin. Ngumiti si Erisa sa kanila, paulit-ulit na ipinaalala sa kanila, "Behave yourselves at home, and don't mess around." Paulit-ulit na tumango ang 6 na bata, hindi nangangahas tumutol. Matapos magpaalam kina Erisa at Benjamin, sumunod ang 6 na bata kay Ethan at umalis. Habang sinusundan sila ng tingin ni Benjamin hanggang sa pinto, napansin ni Erisa at nagbigay ng maliit na ngiti. "Tama na," sabi niya. Kung patuloy siyang magiging mahigpit, matatakot ang mga bata sa kanya. Pabulong na isinara ni Benjamin ang pinto ng kwarto at saka dinala si Erisa sa banyo para maligo. Sinundan ng 6 na bata si Ethan sa elevator, sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Sabi ni Oliver, "Mukhang hindi pa tayo tapos parusahan ni Daddy," tensed up na ang mukha niya. Sabi ni Oliver, "Mukhang hindi pa tayo tapos parusahan ni Daddy," tensed up na ang mukha niya. Tumango si Jasper bilang pagsang-ayon. "Oo, buti na lang matalino si Gavin. Kung hindi, parang gusto pa tayong parusahan ni Daddy." Sinaman ng tingin ni Zachary si Jasper. "Kahit tawagin mo siya ng magiliw, paparusahan ka pa rin niya, hindi ba?" Kinagat ni Jasper ang kanyang mga labi, "Ulong, naglalarawan lang ako. Kung hindi, malalaman mo ba kung sino ang tinutukoy ko kapag tinawag ko siyang Mister?" Sa isang sulyap mula kay Zachary, mabilis na tinakpan ni Jasper ang sariling bibig. Nakita ito ng lahat at hindi napigil ang tumawa. "Dad, hindi ba pinarusahan na tayo ni Mr. Graham? Mag-aayos ba siya ng mga score pagkatapos?" Nanlaki ang mga mata ni Tim, nakatingin sa kanila na may nalilitong ekspresyon sa mukha. "Wala na dapat parusa, dinidisiplina na tayo ni Mommy ngayon." Umiling si Gavin, sa pag-aakalang malabo. "Pagkatapos ng lahat, kapag pinarusahan ako ni Daddy, ito ay palaging isang beses na bagay, hindi ito nagpapatuloy. Pero in the future, mas magiging mahigpit siya sa amin. Simula ngayon, tiyak na magiging mahigpit ang tatay mo sa iyo." Sumingit naman si Ethan sabay tingin sa mga bata. Ngumisi si Jessie, kumikinang ang mga mata. "Pero wala kaming ginawang masama." Biglang nabaling ang tingin ng lahat sa batang babae. Maging si Ethan ay hindi inaasahan na ganoon pala ka-defiant si Jessie. Sabi ni Oliver, "Mukhang hindi pa tayo tapos parusahan ni Daddy," tensed up na ang mukha niya. "Tama ka, ngunit bata ka pa. Ang paggawa ng mga bagay na ito ay maaaring maging lubhang mapanganib." "Tama ka, ngunit bata ka pa. Ang paggawa ng mga bagay na ito ay maaaring maging lubhang mapanganib." Si Ethan lang ang nasa hustong gulang. Marahan niyang tinapik ang ulo nito, pinayuhan, "Kung ano ang gusto mong gawin, masasabi mo sa amin. Hindi mo kailangang gawin ito sa iyong sarili." Nagkatinginan sina Gavin, Tim, Zachary, Oliver, at Jasper, ang 5 bata, na may kumikinang naliwanag sa kanilang mga mata. "Mr. Frank," sabay-sabay na sabi nilang 5, ang kanilang mga boses ay lumabas sa mapaglaro at nakakaakit na paraan. Gayunpaman, kay Ethan, nagdala ito ng isang pahiwatig ng pagsasabwatan.
Sinulyapan niya ang mga ito, maingat na tumugon. Anong problema, Mr. Frank? Bukod sa kontrabida na si Julian, may isa pang malaking body na kumidnap sa atin, si Justin. Ngumiti si Gavin sa kanya, na lalong ikinabahala ni Ethan. So, ano sa lupa ang gustong gawin ng mga batang ito? Mr. Frank, turuan natin ng leksyon ang Justin na iyan, kung hindi, hindi na natin malalamon ang kahihiyan na ito. Inabot ni Jasper at hinawakan ang manggas ni Ethan, nakatingin sa kanya na puno ng tame time na pag-asa. Habang pinagmamasdan ni Ethan ang nasa sabik at umaasang tingin sa mga mata ng mga bata, bahagyang kumaibat ang kanyang mga labi, ngunit hindi siya tumanggi. Sa katunayan, hindi rin siya nasiyahan sa pagtuturo kay Justin ng leksyon. Paano mo siya gustong turuan ng leksyon? Kabanata 1285. Pagdating sa hotel, dinala ni Ethan ang 6 na maliliit sa restaurant, kung saan nag-order siya ng napakaraming barbecue dish para sa kanila mula sa kusina. Nang magsimulang kumain ang lahat, hindi pa rin naiisip ng mga bata kung paano haharapin ang plano ni Justin. Inutusan ni Ethan ang kanyang mga tao na bantayan si Justin sa lahat ng oras, walang takot na baka biglang umalis si Justin. Mahinahon siyang nag-enjoy sa pagkain kasama ang mga maliliit. Nang dumating si Sean, nakita niyang nagkatitigan sila, isang matanda at 6 na bata, ngunit walang nagsasalita. Anong ginagawa niyo? Bakit dito kayo nag-iiho? Mas masarap kung sa kalye kayo kakain. Sa sinabi nito, umupo pa rin si Sean sa tabi ni Ethan at nagsimulang kumain ng mag-isa. Mr. Bailey, kailangan nating turuan ng leksyon ang mga masasamang tao. Bulong ng batang babae sa kanya. Sumulyap si Sean sa kanila, curious na nagtanong, kung gayon bakit nandito pa kayo? Kailangan mong kumain ng maayos para magkaroon ng lakas. Sinulyapan ni Zachary si Sean habang patuloy na kinakain ng inihaw na binti ng tupa sa kanyang kamay. Humalaklak si Sean, sumang-ayon sa maliit na bata, kanino mo gustong turuan ng leksyon, at paano mo ito pinaplano? Justin, napatingin si Gavin kay Sean. Hindi pa namin naiisip kung paano siya tuturuan ng leksyon. Nandito tayo nagmemeryenda sa gabi dahil hindi pa tayo nakakapagdesisyon. Nakangiting idinagdag ni Ethan, nakahanda na akong dumiretso sa kinaroroonan ni Justin, pero hindi pa pala kayo tapos mag-usap. Ano ba ang dapat isipin? Baguhin mo na lang siya at bugbugin siya hanggang sa hindi na siya makilala ng mga magulang niya. Ano ba ang dapat isipin? Baguhin mo na lang siya at bugbugin siya hanggang sa hindi na siya makilala ng mga magulang niya. Biglang may narinig na pamilyar na boses, dahilan para sabay-sabay na napalingon ang mga bata. Mr. Watts, nagulat sina Sean at Ethan nang makita si Kingsley, napataas ang isang kilay sa pagtataka. Hindi nila inaasahan na makikita siya rito. Paano ka napunta dito? Nagtaas baba ang tingin ni Sean sa katawan ni Kingsley. Casual ang pananamit ni Kingsley, nakatsinelas pa ang paa. Mukha siyang komportable hanggat maaari. Kinulat ni Kingsley ang sulok ng kanyang bibig, pinisilang daan patungo sa maliliit na bata, at umupo sa armrest. Dito ako nakatira, alam mo ba? Magkasabay na umawang ang mga bibig ni Sean at Ethan, napabulalas silang dalawa, nagtago ka dito, hindi ka ba masyadong tanga? Mahahanap ka ni Mr. Graham sa isang paghahanap lang. Dahil sa takot na pananagutin siya ni Benjamin, hindi na nang ahas si Kingsley na pumunta sa ospital, lalo pat umuwi. Sa halip, diretso siyang nagtago sa hotel ni Benjamin. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi nila ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas. Sabi ni Kingsley na parang nagtatagumpay. Naiwang tulala sina Sean at Ethan. Hindi ba naisip ito ni Benjamin? Mr. Watts, wala lang oras ang tatay ko para hanapin ka. Mahinang sabi ni Gavin na may halong sunere. Naniniwala ako, Mr. Watts, kahit anong maisip mo, maiisip din ni Mr. Graham. Kaya, kung gusto mong maging ligtas, kailangan mong maghanap ng ibang lugar na mas ligtas. Napaawang ang mga lobby ni Zachary sa mga sulok, bakas ang kalokohan. Ano ba ang dapat isipin? Baguhin mo na lang siya at bugbugin siya hanggang sa hindi na siya makilala ng mga magulang niya. Awkward na tumawa si Kingsley. Walang pakialam na winawagayway ang kamay, puno ng sigla ang mukha. Samahan na kita, sabay nating turuan ng leksyon si Justin. Awkward na tumawa si Kingsley, walang pakialam na winawagayway ang kamay, puno ng sigla ang mukha. Sasamahan kita. Guys, sabay na tayo turuan ng leksyon si Justin. Hindi naman talaga tumutol ang mga maliliit sa kanyang prangka at bruskong diskarte. Minsan, ang lansihin na ito ay kinakailangan upang harapin ang mga masasamang tao.
Kaya naman, pagkatapos mabusog ang mga bata sa pagkain at inumin, dinala na nila ang tatlo sa kwarto ni Justin. Si Justin ay natutulog sa kama, na walang malay. Ang mga bodyguard sa pinto ay ibinabana ni Ethan at ng kanyang team. Nahakang surveillance, kaya imposibleng ma-verify ang anuman. Nagbigay ito ng kalayaan sa mga maliliit na gawin ang gusto nila. Si Kingsley, na tila wala sa oras, ay naglagay ng isang sako ng abaka sa ibabaw ng ulo ni Justin. Nang makitang handa na ang lahat, diretsyong umakyat ang mga bata sa kama, binato ng suntok at sipa si Justin. Huwag maliitin ang maliliit, ang kanilang mga kamao ay maaaring maliit, ngunit sila ay nagpak ng isang malakas na suntok. Mr. Bailey, mayroon ka bang paraan para panatilihin siyang nasa semi-conscious state? Sumenyas si Zachary na parang imp, ngumisi kay Sean. Walang problema. Pilyong tumawa si Sean, binunot ang kanyang pilak na karayom para tusukin ang ulo ni Zhao-Ji. Nang matapos siya ay tumango siya sa mga maliliit. Pakiramdam ng malas na si Justin ay parang binugbog siya, sobrang sakit ng katawan. Gayunpaman, hindi siya magising, ni hindi siya makagalaw. Kabanata 1286. Matapos mabusog ang mga bata sa pagtuturo ng isang aralin, sina Ethan, Sean, at Kingsley ay humakbang din para magdagdag ng ilang sipa. Ang kahabag-habag na kalagayan ni Justin ay hindi mas mahusay kaysa kay Julian. At hindi patapos, sa hindi malamang oras, naghanda ang mga bata at nagsimulang maglabas ng mga bag mula sa kanilang mga backpack. Puno ng kuryosidad si Kingsley. Ano ito? Tumawa si Gavin, inihayag ang isang sulok para makita niya. Kaagad, naramdaman ni Kingsley ang lamig sa kanyang gulugad, at humakbang siya ng ilang hakbang palayo sa maliit na lalaki. Na-curious din sina Ethan at Sean. Tumagilid sila para tingnan, halos hiluwa ang kanilang panggabing merienda. Binuksan ng maliliit na bastos ang bag, ibinuhos ang laman nito kay Justin. Isang tumpok ng mga uod ang nagsimulang pumiglas sa kanyang katawan. Kahit na ang isang matigas na lalaki na tulad ni Kingsley ay naramdaman na gumapang ang kanyang balat sa nakita. Nang makita ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa maliliit na bata, lihim nilang napansin at hindi ng ahas na pukawin ang maliliit na bata sa hinaharap. Mr. Bailey, gisingin mo siya. Sumulyap si Gavin kay Sean, baka sa mga mata nito ang panunukso. Walang problema. Excited na bulalas ni Sean, humakbang para tanggalin lahat ng karayom sa ulo ni Justin. Nang makitang hindi agad nagising si Justin, itinaas ni Zachary ang paa at binigyan ng isang mabigat na sipa sa talampakan ni Justin. Ma'am, napaungol si Justin sa sakit, unti-unting namulat. Bukod sa matinding sakit ng buong katawan ay may naramdaman din siyang gumagapang sa kanya. Nang mapagtantong may nakaharang sa kanyang paningin, gusto niyang itaas ang kanyang kamay para tanggalin iyon. Sa kasamaang palad, ang isang kamay ay na-dislocate, at ang isa ay nabali. Dala ang matinding sakit, sa wakas ay nagawa niyang tanggalin ang sako sa kanyang ulo, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna ng isang pulutong ng mga kasuklam-suklam na surot. Marami sa kanila ang gumapang sa kanyang leeg, mukha, at maging sa kanyang bibig. Dala ang matinding sakit, sa wakas ay nagawa niyang tanggalin ang sako sa kanyang ulo, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna ng isang pulutong ng mga kasuklam-suklam na surot. Marami sa kanila ang gumapang sa kanyang leeg, mukha, at maging sa kanyang bibig. Nanginginig sa takot ang anit ni Justin, at agad siyang sumigaw ng galit patungo sa pinto, someone. Siya ay sumisigaw para sa kung ano ang tila walang hanggan, ngunit walang dumating. Ang masaklap pa nito, nabali ang kanyang binti, na naging dahilan para hindi siya makapag-ipon ng lakas para makaalis sa kama at makalayo sa nakakadiri nitong pugad ng mga kulisap. Ang paghihirap ay sapat na upang itaboy si Justin sa bingit ng pagbagsak. Tuwing nagpupumiglas at gumagalaw ay sinasaktan siya ng uod sa kanyang katawan na lalong nagpapahirap sa kanya. Sa isang iglap, kumalat ang masakit at makati na mga bukol sa kanyang katawan. Ang mga maliliit na bata, na nakalusot bago pa man siya magising, ay nakaupo na ngayon sa silid ng panauhin ni Kingsley, pinapanood ang pagmamatsyag, ang kanilang mga mukha ay sumasakit sa sobrang pagtawa. Haha, nakakatawa talaga, naglilingkod sa iyo ng tama. Dare you kidnap US again? Sasaksakin kita hanggang mamatay. Tingnan mo, ang kanyang mukha ay namamaga na parang ulo ng baboy. Haha, ang mga maliliit na bata ay nakahawak sa kanilang mga tiyan, tumatawa ng napakalakas na halos hindi sila makahinga. Si Ethan, Sean, at Kingsley ay nanonood ng video ni Justin, na nasa isang malungkot na estado,
at hindi nila maiwasang masiyahan sa kanyang kasawian. Iyan ay kasiya siya. Napaawang ang bibig ni Sean sa malawak ng ngiti. Itinaas niya ang frame ng kanyang salaminsa. Tungkin ang kanyang ilong, isang tusong kislap na kumikislap sa kanyang mga mata. Humagalpak ng tawa si Kingsley, sabay turo sa taong nasa video. Talagang hindi niya inaasahan na kami iyon. Sinong gumawa nito? Dala ang matinding sakit, sa wakas ay nagawa niyang tanggalin ang sako sa kanyang ulo, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna ng isang pulutong ng mga kasuklam-suklam na surot. Marami sa kanila ang gumapang sa kanyang leeg, mukha, at maging sa kanyang bibig. Kailangan nating i-disable ang surveillance sa lalong madaling panahon. Sinabi sa kanila ni Ethan na ang pagbabantay ay isang bagay na itinago nila bago sila umalis. Sa ngayon, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Justin na tingnan ang mga bagay na ito. Kapag napunta siya sa ospital, kailangan niyang harapin ang mga ito. Dinala lamang si Justin sa ospital para sa emerhensyang paggamot makalipas ang 1 oras. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Ethan ang pagkakataon na tanggalin ang mga kagamitan sa pagbabantay. Na si Justin, ang walang kabuluhan, ay hindi man lang bumungon sa kama sa loob ng ilang buwan. Hinaplos ni Sean ang kanyang baba, kumikinang ang mga mata sa kalokohan. Tumawa si Kingsley bilang pagsang-ayon. This guy deserves it. Dapat bugbugin siya tuwing makikita natin siya. Kung maglakas loob siyang magplano muli laban sa atin, tiyak na pagsisisihan natin siya. Sabi ni Zachary, may kasamang ngiti na naglalaro sa gilid ng bibig niya, nakakatakot ang aura niya. Nag-thumbs up si Ethan sa maliit na lalaki. Zachary, simula ngayon, mananatili na ako sa iyo. Ipinatong ni Kingsley ang kanyang braso sa balikat ng maliit na lalaki, puno ng pambabula ang kanyang mukha. Sinulyapan siya ni Zachary, sigurado ka. Tumango si Kingsley, tunay na humahanga sa maliit na lalaki. Mula ngayon, ikaw na ang boss ko. Kung gayon dapat mo kaming ihatid para sa isang merienda sa gabi. Sabi ni Zachary, nakakurve ang sulok ng bibig niya. Hindi masamang magkaroon ng isang maliit na kapatid na lalaki upang boss sa paligid. Nagtatawanan sina Sean at Ethan at nakatingin sa kanya. Napasulyap si Kingsley sa kanila, bahagyang nakaawang ang bibig. Hindi ba't kanina pa tayo nagmerienda sa gabi? Kabanata 1287. Kumain na ako, pero nagugutom na naman ako. Tinapik-tapik ni Jasper ang tiyan niya, ngumisi kay Kingsley. Si Kingsley ay napunit sa pagitan ng amusement at exasperation. Ngunit sa huli, pumayag siyang ilabas sila para sa gabing merienda. Sinundan ng 6 na bata ang 3 matatanda sa Supper Town para sa isang gabing pagkain, na umaakit ng kaunting atensyon. May mga naglabas pa ng kanilang mga phone para kumuha ng litrato. Pakiusap lahat, maging maunawain at huwag kumuha ng litrato. Si Ethan ay napaka-alerto at pinangangalagaan ang mga bata sa likuran niya. Nang makita ito, sinangga rin ni Sean at Kingsley ang mga bata, na pinipigilan ng iba na kumuha ng litrato. Nakahanap sila ng tahimik na sulok. Mr. Watts, kapag nahuli tayo sa kamera at nakita ito ni tatay, tiyak na hindi kanya bibitawan. Tumingin si Gavin kay Kingsley na may seryosong mukha at pinaalalahanan ng huli. Isang kibot ang sumabit sa sulok ng bibig ni Kingsley nang mabilis niyang iniskan ang kwarto. Walang ibang kumukuha ng litrato. Ang mga taong ito ay lubos na nagtutulungan. Gayunpaman, bagamat hindi sila kumukuha ng litrato, marami pa rin ang nakatitig sa mga bata. Nang may hain na ang late night snack, ang 6 na bata ay taos-pusong naghukay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumawag si Erisa. Nilinggan ni Gavin ang lahat, "Ma'am, Mommy's calling. Bilasan mo, sagutin mo, baka mag-alala si Mommy sa atin." Sumulyap si Tim kay Gavin, saka muling tumingin sa phone ni Gavin. "Sagutin mo na lang ang tawag. Huwag mong i-on ang video mode. Kung gagawin mo, makikita agad ni Mommy na nasa labas pa tayo." Paalala ni Zachary kay Gavin. Tumango si Gavin. Sinagot lang niya ang phone at itinapat sa tenga niya. "Mommy, si Oliver, Jasper, at Jessie ay mataktikang ibinaba ang kanilang mga ingay sa pagkain. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Gavin. Maging sina Ethan, Kingsley, at Sean ay maingat na kumakain, hindi umiimik. "Sweetheart, nakauwi ka na ba? Naligo ka na ba?" Kinuwento ni Erisa ang oras. Oras na para umuwi ang mga bata at tapos na sa kanilang pagligo. Gayunpaman, hindi niya natanggap ang kanilang karaniwang tawag sa gabi. Kaya, nagpa siyang tumawag sa kanyang sarili. "Hindi pa tayo naliligo. Binili tayo ni Mr. Watts ng late night snacks. Kumakain na tayo."
Pinili lang ni Gavin ang isang bahagi ng kasalukuyang sitwasyon para i-report sa kanya nang hindi binanggit na hindi pa sila umuuwi. Hindi ka ba nabusog sa hapunan? Bueno, kapag tapos ka ng kumain, magmadali kang maligo, pagkatapos ay magpahinga ka. Huwag kang masyadong magpuyat. Akala ni Erisa ay nasa bahay na sila kaya hindi na niya pinansin ang iba pang nagsasalitang boses na narinig niya. Nagbigay lang siya ng ilang paalala. Got it, Mommy? Maliligaw na tayo at matutulog pagkatapos nating kumain. Matulog ka na rin. Maaga. Huwag kang mag-alala sa amin. Masunuring sagot ni Gavin nang hindi inilantad ang katotohanan. Ang iba naman ay tahimik na kumakain. Nang marinig ito, lumapit si Tim at ang 4 pang bata kay Gavin, saka tinawagan si Erisa sa telepono. Magandang gabi, Mommy. Narinig ni Erisa ang boses ng lahat ng bata na walang nawawala kahit isa. Isang magiliw ng ngiti ang naglaro sa kanyang mga lobby, puno ng pagmamahal ang kanyang mukha. Magandang gabi, aking mga syota. Nang matapos siyang magsalita ay ibinabana ni Gavin ang telepono bago si Erisa, iniwan siyang pansamantalang nakatulala. Nang makitang hawak-hawak pa rin ni Erisa ang kanyang telepono at nag-spacing out, tumaas ang isang kilay ni Benjamin at nagtanong, anong problema? Wala lang, tumangala si Erisa sa kanya at mamulong, ibinabana ni Gavin ang telepono bago ko ito ginawa. Natahimik si Benjamin. Nag-aatubili ba siyang ibaba ang telepono sa bata? Sagot niya, nag-good night, na kayong lahat. Ano pa ang dapat niyang gawin kung hindi ibababa ang telepono? Patuloy na makipag-chat sa iyo. Binigyan siya ng tingin ni Erisa bago ibinaba ang phone niya at natulog. Dahil dito, hindi siya sigurado kung dahil ba sa narinig niyang binanggit ng kanyang anak ang isang merienda sa gabi, o iba pa, ngunit naramdaman niya ang pag-ungol ng kanyang tiyan sa gutom. Lumingon siya para tingnan si Benjamin, na nagtatrabaho pa rin, at mahinang tumawag. Benjamin, hindi iniangat ni Benjamin ang kanyang ulo, nagpatuloy sa kanyang trabaho. Nagugutom ka ba? Tanong ni Erisa na may nakakakilabot ng ngiti habang nakatingin sa gwapo nitong profile. Lumingon si Benjamin, diretsyong nakatingin sa kanya. Nagugutom ka ba? Mariing tumawa si Erisa, mukhang kulang ang kinain ko ngayong gabi. Isinantibi ni Benjamin ang kanyang ginagawa at tumayo para lumapit. Ano ang gusto mong kainin? Kinuha niya ang mga susi ng kotse na nakalagay sa isang tabi, handa nang lumabas. Kabanata 1288. Lalabas ka ba para bumili? Napatingin si Erisa kay Benjamin, na nakahanda na sa pag-alis, nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang puso. Oo, tumango si Benjamin, sumulyap sa oras. Medyo maaga pa naman. Matapos ang ilang pag-iisip, napaawang ang bibig ni Erisa sa pag-iisip ng mga late night snacks mula sa Supper Town. Gusto kong kumain ng barbecued shrimp pasta. At inihaw na mais, tuhog ng tupa. Nagsalubong ang mga kilay ni Benjamin, at pinaalalahanan siya, hindi ka makakain ng barbecue. Napalunok si Erisa, nakatingin sa kanya ng masama. Pwede ba akong magkaroon ng mais? Mamantong hininga sa loob, sumagot si Benjamin, titingnan ko at bibili ng makakain mo. Sige, bilisan mo. No choice si Erisa kundi pumayag. Kung hindi, bibili siya ng pagkain na mas blander. Matulog ka muna saglit, sabi ni Benjamin bago lumabas ng kwarto. Ang Supper Town ay wala pang 10 minutong biyahe mula sa ospital, na hindi kalayuan. Pagdating ni Benjamin, umorder muna siya ng barbecued shrimp pasta at roasted chicken. Hindi na siya nag-order ng iba pang barbecued dishes. Nang makita ang nilutong mais, desidido siyang bumili ng isa at bumili din ng isang serving ng beef casserole. Makalipas ang 20 minuto, bitbit na niya sa magkabilang kamay ang nakaimpake na merienda sa gabi, patungo sa sasakyan. Bigla siyang nakakita ng pamilyar na figure mula sa gilid ng kanyang mata. Napatingin siya sa direksyong iyon, at nagsalubong ang mga kilay niya. Si Kingsley at ilang iba pa ay naglalakad mula sa kabilang panig, kasama ang mga bata na protektado sa gitna. Nagkaroon sila ng sabog. Biglang naramdaman ni Kingsley at ng grupo ang isang matalim na titig sa kanila. Lumingon silang lahat sa harapan, sinalubong ang mga nanlilisik na mata ni Benjamin. Ang bawat isa sa kanila ay kinilig ng hindi sinasadya. Oh my goodness, bakit nandito rin si Mr. Graham para bumili ng mga merienda sa gabi? Bakit nandito si Daddy para kumain ng late night snack? Hindi ba ang swerte natin ang pinakamasama? Halos pauwi na kami, pero nabangga namin ang taong pinakakinatatakutan namin. Maaari bang magpaliwanag? Tanong ni Benjamin sa kalmadong boses, ang titig niya sa kanila ay nanlalamig na intensidad.
Pagkagat ng bala, si Kingsley ay tumawa ng awkward at nagtago sa likod ng mga bata. Nagpatikip ng bibig ang anim na kaibig-ibig na bata. Ang subordinate na ito ay hindi hanggang sa par. Nagugutom sila, kaya lumabas kaming lahat para magmerienda sa gabi. Pauwi na kami. Maingat na paliwanag ni Sean. Napalunok ng laway, sinalubong ni Ethan ang mga tingin ni Benjamin at mabilis na ipinaliwanag, Mr. Graham, hindi namin sila hinayaang kumain ng hindi pangkaraniwan, kung ano lang ang karaniwang kinakain nila. Isang malamig na buntong hininga si Benjamin, pinandilatan sila. Pagkatapos ay nahulog ang kanyang tingin sa mga bata. Hindi mo ba sinabi sa nanay mo na nakauwi ka na? Nakayuko ang anim na bata na nakayuko. Hindi namin sinabi yon. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa parte ni Mommy. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na makipagtalo kay Benjamin sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga salitang iyon. Ako, nagugutom ako, kaya pinainom kami ni Mr. Watts ng pagkain. Malambot at malambing si Jessie, pinaikot-ikot ang maliliit niyang kamay habang nakikipag-usap kay Benjamin. Dahil sa mahiyain niyang pag-uugali, imposibleng magalit si Benjamin. Tinitigan sila ni Benjamin saglit, pagkatapos ay sinabi sa malalim na boses, bumalik ka na. Okay, mariing tumango si Jessie. Tumango rin si Gavin, Tim, Zachary, Oliver, at Jasper bilang pagsang-ayon. Uuwi na tayo ngayon din. Nang makita ang tapat na pag-uugali ng mga bata, medyo nasisiyahan si Benjamin. Ang kanyang matalim na tingin ay dumaan kay Kingsley. Huwag mo silang isama sa casual na paglalakad sa kalagitnaan ng gabi. Hindi pinagbabawalan ni Benjamin ang mga bata na lumabas sa gabi. Ngunit dahil sa kasalukuyang mga espesyal na pangyayari, hindi niya nais na malantad muli ang mga bata sa panganib. Boss, nagkamali ako. Inamin ni Kingsley ang kanyang pagkakamali nang nakayuko ang kanyang ulo. Medyo nakakaawa. Pagkatapos pauwiin sila, parusahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng 10 laps. Nagyayelong tingin si Benjamin habang sinusulyapan sina Ethan, Sean, at Kingsley. Natigilan ang ekspresyon ni na Ethan at Sean. Paparusahan din ba tayo? Hindi nang ahas si Ethan na tumutol. Oo, Mr. Graham. Oo, sabi ni Sean na mukhang inosente. Sinaman sila ni Benjamin ng tingin bago tumalikod para sumakay sa kotse. Ang kanyang mga salita ay para sa mga bata. Pag nakauwi ka na, tawagan mo ako. Sumagot ang mga bata, naiintindihan. Ang grupo ay nakatayo sa gilid ng kalsada at pinanood ang sasakyan ni Benjamin na nawala sa di kalayuan. Pagkatapos, sama-sama silang nagpakawala ng buntong hininga. Napakalulungkot. Kabanata 1289. Nagmamadaling bumalik si Benjamin sa ospital, at nadatnan niya si Erisa na walang humpay na humihikab, malapit nang makatulog. Bumalik ka na rin sa wakas. Umayos ng upo si Erisa, nakatingin kay Benjamin na inaantok ang mga mata. Si Benjamin ay parehong nilibang at nainas. Habang inilalagay niya ang mesa sa ibabaw ng kama para ma-enjoy niya ang kanyang panggabing merienda, tinukso niya, kung pagod ka, bakit hindi ka na matulog? Kaya kitang gisingin pagbalik ko. Napahilamos si Erisa sa mukha at ngumiti. Gusto kong kumain bago ako matulog. Nang makita niya ang late night snack na dinala niya, huminga siya ng malalim, kinuha ang tinidor, at nagsimulang kumain. Ang dami mong binili. Gusto niyang kainin ang lahat. Nang makita ang kanyang kasiyahan, bahagyang pumulupot ang mga labi ni Benjamin. Umupo siya sa dulo ng kama, pinapanood siyang kumakain. Alam mo ba kung sino ang nakabangga ko? Sino ito? Tanong ni Erisa na curious na humihigop ng pansit habang sinusulyapan siya. Bahagyang tumawa si Benjamin bago sinabing, kasama ni na Ethan, Sean, at Kingsley ang maliliit na bastos na iyon. Napatigil si Erisa, naguguluhan. Wala ba ang mga bata sa bahay? Hindi pa sila umuuwi, kumain na lang sila sa labas. Sabi ko bumalik na sila. Tinitigan siya ni Benjamin. Tuloy-tuloy, napagtatanto na niloko siya ng mga bata. Naalala ni Erisa ang pag-uusap nila ng kanyang anak sa telepono. Mukhang hindi binanggit ng maliit na lalaki na nasa bahay sila. Siya ang nag-assume na sila nga. Ang paglabas para sa mga merienda sa gabi ay hindi isang masamang ideya. Hindi sila magiging ligaw. Hindi naman ito tinutulan ni Erisa. Tumingin si Benjamin sa kanya. Hindi ka ba galit? Tumingin si Erisa sa kanya, lubos na naguguluhan. Bakit naman ako magagalit? Niloko ka nila. Paalala ni Benjamin sa kanya. Hindi sinabi sa kanya ng mga bata na nasa labas sila. Tumawa si Erisa. Hindi nila ako niloko.
I just assumed na nasa bahay sila. Nang makita niyang pinoprotektahan niya ang mga bata, mahinang bumantong hininga si Benjamin at sinabing, tatawagan ko kung nakauwi na sila. Mabilis na kinuha ni Erisa ang kanyang telepono, binigyan siya ng tingin. Huwag kang mag-alala tungkol sa kanila. Kumain ka na ng iyong pagkain. May oras pa para tumawag muli pagkatapos nating kumain. Sa pag-aalaga ni Ethan at ng iba pa sa mga bata, talagang wala siyang alalahanin. Hindi ako nag-aalala tungkol sa kanila, sagot ni Benjamin, na mahinang humihingal. Napatingin si Erisa sa seryoso niyang ekspresyon. Bahagyang kumaibat ang labi niya, at tinuro niya ang inihaw. Manok, sa iyo ang kalahati nito. Binili ko ito para sa iyo. Nagsalubong ang mga kilay ni Benjamin. Hindi siya partikular na mahilig kumain ng pagkain. Napatingin si Erisa sa kanya, puno ng nakakaawang ekspresyon ng mukha. Ang dami mong binili, hindi ko kayang tapusin lahat. Kumain ka hanggat kaya mo. Binuksan ni Benjamin ang lahat ng takeout box, hinikayat siyang kumain. Ang pagkain na kasama mo ay nagpapasarap sa lahat. Malumanay ang boses ni Erisa habang sinusuyo ang lalaki, pinapilipit ang isang hita ng manok at dinala sa lobby nito. Hukain mo, si Benjamin ay naliligaw, kaya't wala siyang pagpipilian kundi kunin ito. May pilyong ngisi, patuloy na ninamnam ni Erisa ang kanyang inihaw na hipon pasta habang nagsisimula na ring kumagat sa hita ng manok. Binili mo ba ito sa Supper Town? Oo, nabangga mo ba sila dyan? Tapos na ba silang lahat kumain? Oo, sa kanyang kumikinang na mga mata, tinitigan niya ng mabuti ang lalaki sa kanyang kaharap at napabuntong hininga. Iyon lang ba ang alam mong sabihin? Tumaas ang isang kilay ni Benjamin, ipinaalala sa kanya, bawal magsalita habang kumakain at natutulog. Natigilan si Erisa, ang lalaking ito ay maaaring maging makaluma kung minsan, nakakabaliw. Nakaupo silang dalawa sa hospital bed, nagsalo ng merienda sa gabi. Matapos kumain at uminom, nagsimula na namang makatulog si Erisa. Tamad na tamad siya kaya hindi na siya mapakali na maghugas ng kamay sa banyo. Walang pagpipilian si Benjamin kundi dalhan siya ng isang palanggana ng tubig, para makapaglinis siya. Tawagan mo ang mga bata. Pagod na pagod ako. Napahiga siya, medyo mahina at humihingal ang boses niya. Napatingin si Benjamin sa gilid niya. Ganon na ba siya kapagod? Nakaramdam siya ng kaunting pag-aalala, ngunit tinawag pa rin niya muna ang mga bata. Matapos ang maikling paghihintay, sa wakas ay sinagot ang tawag mula sa kabilang dulo, dala ang maingat na boses ng maliit. Daddy, nakauwi ka na ba? Minulat ni Benjamin ang kanyang mga mata. Kabanata 1290. Nakauwi na tayo. Kakabalik lang natin. Parang mas normal ang boses ni Gavin. Ibigay ang telepono kay Edwin. Itinuro ni Benjamin na nag-iingat sa anumang mga panlilinlang na maaaring hilahin ng bata. Natahimik sandali si Gavin, saka mabilis na tinawag si Edwin para lumapit at sagutin ang tawag. Mr. Graham. Maya-maya, narinig na ang boses ni Edwin. Nagtaas ng kilay si Benjamin at nagutos sa malalim na boses, gabi na, paligawan mo si Gavin at ang iba pa, at siguraduhing matutulog sila ng maaga. Naiintindihan ko, Mr. Graham. Kasama ba nila si Sean? Namilog ang mga mata ni Benjamin habang nakatingin sa kama. Narinig na lang ni Erisa ang balita ng pag-uwi ng mga bata, ngunit hindi niya napigilan ang antok at nakatulog na siya. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Benjamin habang lumalapit at marahang hinawakan ang noo nito. Nandito pa rin si Mr. Bailey, pero malapit na silang umalis. Iniulat ni Edwin, ibalik siya kaagad sa ospital. Utos ni Benjamin at agad na ibinaba ang telepono. Nang marinig na may kakaiba sa boses ni Benjamin, mabilis na sinabi ni Edwin kay Sean ang mga salita ni Benjamin. Naiwan na walang pagpipilian, hiniling ni Sean kay Kingsley na ibalik siya sa ospital, habang siya. Tinawag ulit si Benjamin. Kakalagay pa lang ni Benjamin ng thermometer sa ilalim ng braso ni Erisa nang makatanggap siya ng tawag mula kay Sean. Sagot niya at hinilapit ang phone sa tenga niya, hininaan niya ang boses. Bumalik ka sa ospital ngayon. Kahit na maraming mga doktor sa ospital, si Benjamin ay hindi nagtitiwala sa mga kasanayan sa medikal ng sinuman. Hinanap lang niya si Sean. Naisip ni Sean na may seryosong nangyari, sabik na nagtanong, ano ang nangyayari? Mukhang napagod siya at nakatulog siya kaagad pagkatapos kumain ng hating gabi. Nanatiling nakakunot ang mga noo ni Benjamin habang pinagmamasdan si Erisa na may pag-aalala. Sa sandaling iyon, buong-buo siyang nakatutok sa kanya.
Pabalik na ako, ngunit hiniling ko sa isang kasamahan na magpatuloy at suriin. Wala si Sean sa ospital at walang ideya kung ano ang problema ni Erisa, kaya nagpasya siyang pumunta sa isang kasamahan at suriin muna. Sige, sagot naman ni Benjamin, agad na ibinaba ang telepono. Pagkatapos ay nanatili siya sa tabi ng kama, naghihintay. Nang dumating ang oras, sa wakas ay inilabas niya ang thermometer. Wala siyang lagnat, kanina pa nakatitig si Benjamin kay Erisa. Sa mahimbing na tulog, walang pakialam si Erisa sa lahat ng ito, hindi niya namalayang may nag-aalala pala sa kanya. Hindi nagtagal, dumating ang naka-duty na doktor, binati si Benjamin, at agad na sinimulan ang pagsusuri kay Erisa. Wala siyang nakitang isyo. Mr. Graham, baka pagod lang si Mrs. Graham. Walang dapat ipag-alala. Kumunat ang noo ni Benjamin, na nagpapakita ng bakas ng hindi paniniwala. She was barely coherent when she was gising, at nang matapos siyang kumain, nakatulog siya. Ang pangunahing punto ay nasa araw, ang espiritu ni Erisa ay mataas, hindi katulad sa gabi. Hindi sigurado ang doktor sa dahilan. Dahil nabigla siya sa kahangahangang aura ni Benjamin, hindi siya comfortable sa pagiging prangka. Sa halip, inaalok niya ang kanyang payo sa mas mataktikang paraan. How about we schedule a full body check-up for tomorrow? Naiinip si Benjamin, winuwagayway ang kanyang kamay bilang senyales na umalis na ang doktor, naghihintay sa pagdating ni Sean. Makalipas ang kalahating oras, sinamahan ni na Kingsley at Ethan si Sean pabalik sa ospital, at umakyat silang lahat para bisitahin si Erisa sa kanyang ward. Anong problema kay Erisa? Mabilis na sinundan ni Kingsley si Sean. Panay ang tingin niya kay Erisa. Suriin mo siya, walang alam ang kumag na doktor na iyon. Si Benjamin ay naiinip. Hindi pinapansin ang mga salita ni Kingsley at direktang hinimok si Sean. Kwek doktor, bahagyang umawang ang bibig ni Sean. Ang taong iyon ay isa sa mga nangungunang awtoridad sa ospital, ngunit sa bibig ni Benjamin, siya ay naging isang kwek-kwek na doktor. Sa kabila ng kanyang panloob na pag-ungol, mabilis siyang pumunta sa tabi ng kama at muling pinasuri si Erisa. Natahimik ang lahat, ang mga mata ay nakatutok sa kanya, naghihintay ng kahihinatnan. Makalipas ang ilang minuto, bamantong hininga si Sean. Dahil sa tunog na ito, natense ang lahat, lalo na si Benjamin, na mas lalo pang nagsalubong ang mga kilay, baka sa mukha ang pag-aalala. Ano sa lupa ang nangyayari? Tanong ni Benjamin. Inayos ni Sean ang kanyang salamin, diretsyong sinalubong ng kanyang tingin ang nag-aalalang mga mata ni Benjamin. Bahagyang umawang ang lobby niya. Ayos si Erisa, naguguluhan si Sean. Paanong ang isang taong ganap na ayos ay bigla na lang masangkot sa gulo? As it turns out, sobrang kinakabahan ang lalaking ito.